Eto nga, kalat na sa social media na nasa New York daw umano sina Kim Chiu at Paolo Avellino matapos ang huling leg ng kanilang world tour sa Toronto. Ibinahagi ni Paolo sa Instagram story ang kanilang panonood ng The Lost Boys sa Playbill Palace Theater sa New York City. Nauna nang umugong ang balitang pagbibisita ang dalawa sa anak ni Paolo na si Aki habang nasa Amerika dahil 2 oras lamang biyahe mula Toronto. Sinamantala ni Paolo ang pagkakataong makasama ang kanyang anak. Masayang tinanggap ng kanilang fans sa mga update at pinuri rin si Paolo sa pagiging hands-on father. Well, talaga si Paolo naman every time mabibigyan ng chance na magpunta doon, talaga makikipagkita sa anak niya. Pero again, huwag natin masyadong i-touch yung part na yon kasi marami talagang nagre-react pag pinag-uusapan ang bata. Pag pag-usapan natin yung pinanood nila. Oo. Wait, teka muna bago tayo magpatuloy. Linawin ko lang yung kay Mateo tsaka kay Okay. Sarah ha. Sa totoo lang, si Mateo ay mayaman niyan. Oo naman. Ang sports niyan, 'di ba? Yes. Nagka-car racing, Tsaka yung may mga business. ganon. Hindi pa siya nag-artista, may business siya. Alam ko kasi dati si Alfie Lorenzo very close sa pamilya kay Mateo. So, yung business nila laging nagbibigay si Mateo kay para sa apo na Tito Alfie. So alam na natin. Oo, kasi yan ang mga 'di ba ang mga netizen kasi kung mag-isip naman kayo kung mag-isip kayo parang si Sarah mayaman. Hindi, mas mayaman yung kay Mateo talagang mayaman sila. Yung kay Sarah, yung yaman ni Sarah ay galing sa kanyang pag-aartista at Hindi nga tayo pagkanta. sure kung sino may hawak talaga ng pera ni Sarah noon Di ba sabi niyang ganon? Kung si Mami Divine ba? Oo nga. So hindi yun natin nga. alam yung mga ganun. Pero kita nyo naman, di ba, hanggang ngayon, ang tatag pa rin Yes. ng pagsasama ni Mateo at saka ni Sarah. At sana nga totoo na, kung talagang totoong ano? Sana nga hindi, meron kasi mga nagsasabi na gano'n excited tayong lahat. At yung sana maigas natin ulit dito si Mateo. Yes. Anyways, eto naman ulit. Ay, Hindi ka pala comment kay Kim Chiu kay Paolo, yung nanood sila. Ayaw nga pala. Ay, grabe, nilampasan mo siya. Hindi ko siya Bumalik ka kasi kay Mateo at Sare. Hindi ko siya nilagpasan kasi nasabi ko na rin lang naman ang dapat kong sabihin. Ang gusto ko na lang, nanood nga sila. Pero Very ito pagdating kasi sa mga lalaki, pagdating kay Paolo, yan, art yan, mga ganyan ang ipopost niyan. At jogging, ganon. Ganon siya, pero si Kim, pagkain, Yes. tapos yung mga pictorial niya na ganon. So, ang gusto ko lang sana magpunta sila sa mga museum sa New York. Mahilig kasi si Paolo sa ganyan. At manood pa sila ng marami pang mga Broadway musical. Tsaka iba rin ang taste ni Paolo, no? Kasi yung The Lost Boys, pag tinignan mo, para siyang vampire story siya na medyo may pagka-gay character din. The Lost. Huy, ngayon trending pa rin. Binabalik yung yung pelikula o hindi film yata na ginawa ni Paolo at saka ni Rocco Nacino. Oo, yung Huling Sayaw ba yan? Huling Sayaw, yes. Huling Sayaw ni Anita o para kay Anita? O kaya napakahusay na artista talaga tong si Paolo. Sana nga na dumating ang time na pag nagkatulayan sila ni Kim ay gumawa sila ng sarili ng production. Yun silang dalawa kasi may production na si Paolo. And mag-direct, ganon. Kasi mahilig naman sila ng ganon at saka pagkakakitaan na nila yung kanilang Hindi, tsaka yung kanilang pag-aasawa or pagiging mag-asawa. At saka pag nasa New York ka talaga, dapat talaga manood ka ng play. Talagang kulturada ka dapat. Kapag magkasama silang nakikita sa isang espesyal na lugar tulad ng New York City, lalo talagang lumalakas ang usapan tungkol sa closeness at genuine connection nilang dalawa. Marami ang kinikilig dahil parang natural lang sa kanila ang pagiging sweet at komportable sa isa't isa. Hindi pilit, hindi scripted, kaya mas madaling paniwalaan ng fans na may espesyal talagang namamagitan sa kanilang dalawa. Ang sweet escape vibe ay nagbibigay ng pakiramdam na kahit pareho silang busy sa showbiz, naglalaan pa rin sila ng oras para mag-enjoy at magkaroon ng private moments together. Nakakadagdag din sa kilik factor ang setting ng New York. Kilala ang lungsod na ito bilang isa sa mga pinaka-romantic at exciting na destinations sa mundo. Kaya naman kapag may photos, videos, o simpleng sightings pa lang silang magkasama ron, automatic na nag-i-imagine ang fans ng parang movie-like love story. Parang bagay na bagay talaga sa kanilang dalawa ang classy at relaxed na ambiance ng NYC. Isa pa sa napapansin ng supporters ay kung paano unti-unting lumalabas ang sweetness nila sa public.
Dati mas tahimik at reserved sila, pero ngayon mas open na sa bonding moments, travel moments at simpleng lambingan. Dahil dito, mas lalong na-excite ang fans kung ano pa ang susunod na kabanata ng kanilang relasyon o partnership. Pero bukod sa kilig, maganda ring makita na parehong masaya at glowing sina Kim at Paulo. Kapag ang dalawang tao ay comfortable sa company ng isa't isa, halata iyon sa aura at energy nila. Kaya maraming supporters ang nagsasabing parang mas blooming sila kapag magkasama. Sa ngayon, kahit ano pa man ang totoong estado ng relasyon nila, malinaw na malakas ang chemistry nila, on-screen man o off-screen. At habang patuloy silang nagbibigay ng good vibes sa fans, siguradong mas lalo pang lalaki ang suporta ng Kim Pao fandom. Para sa maraming fans, nakakatuwa at nakakakilig talaga ang balitang tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino na nagkaroon umano ng sweet escape sa New York City. Ipinapakita kasi nito na kahit parehong abala sa trabaho at showbiz commitments, marunong pa rin silang maglaan ng oras para mag-enjoy, mag-relax at magkaroon ng quality time together. Ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit kinikilig ang tao sa kanila ay dahil mukhang very natural ang samahan nila. Hindi sila yung tipong sobrang pilit magpakilig, pero sa simpleng tinginan, kulitan, at pagiging komportable sa isa't isa, ramdam agad ng fans ang chemistry. Kaya kahit simpleng travel moment lang, nagiging malaking usapan at trending agad online. Dagdag pa rito, special talaga ang dating kapag sa New York nangyari ang bonding nila. May classy, romantic, at cinematic vibe kasi ang lugar, kaya parang eksena lang sa isang love story movie. Kaya naman mas lalong naiengganyo ang supporters na subaybayan ang bawat update tungkol sa kanilang dalawa. Maganda rin na napapansin ng marami na parang mas relaxed at happy sina Kim at Paulo kapag magkasama. Si Kim ay kilala sa kanyang bubbly personality, habang si Paulo naman ay calm at reserved, kaya maraming nagsasabi na bagay ang personalities nila dahil nagbabalance sila. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming tao ang naa-attract sa kanilang tandem. At kahit marami ng haka-haka tungkol sa totoong estado ng relasyon nila, mas okay pa rin na hinahayaan silang maging masaya at pribado sa ilang bahagi ng buhay nila. Sa panahon ngayon, bihira na rin kasi ang celebrity pair na may natural na chemistry at hindi kailangang pilitin para suportahan ng publiko. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang basta tungkol sa travel o sweet moments. Para sa fans, simbolo ito ng magandang samahan, mutual comfort, at posibleng mas malalim pang connection ni na Kim at Paulo. Kaya naman, patuloy na lumalakas ang suporta at kilik ng Kim Pao fandom sa bawat update tungkol sa kanila. Ang balitang Kim Pao nag-sweet escape sa New York ay isa na namang episode na siguradong pinag-uusapan ng fans ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Lalo na't kapag may ganitong klaseng sightings o updates sa New York City, automatic na lumalakas ang curiosity ng publiko. Sa isang banda, natural lang na maengganyo ang fans sa ganitong balita dahil may halong kilig at excitement ang konsepto ng sweet escape. Parang hindi lang ito simpleng biyahe, kundi tinginan ng marami ay pagkakataon na magpahinga ang dalawang artista mula sa pressure ng showbiz at makapag-focus sa personal na buhay o sa isa't isa. Sa industriya na laging nakatutok ang kamera at mata ng publiko, ang mga ganitong private moments ay nagiging rare glimpse sa totoong side ng mga artista. Kung titingnan sa perspective ng fans, malaking bagay ang chemistry ni na Kim at Paulo. Si Kim Chiu ay kilala sa pagiging energetic at expressive, habang si Paulo Avellino naman ay mas low-key at calm ang aura. Kaya kapag pinagsama, nagkakaroon ng balance na nakikita ng maraming tao bilang natural connection. Hindi ito laging maipaliwanag sa simpleng salita, pero madalas itong nade-define ng viewers bilang comfort level na nakikita kahit sa simpleng interactions. Dagdag pa rito, ang setting ng New York City ay nagbibigay ng dagdag na romantic narrative sa balita. Isa itong lugar na madalas i-associate sa new beginnings, freedom, at cinematic moments. Kaya kahit simpleng lakad lang o bakasyon, nagmumukha itong eksena sa pelikula sa mata ng fans, kaya mas lalo itong pinapalaki sa social media discussions. Pero mahalaga ring tandaan na sa ganitong klaseng balita, maraming bahagi ang umiikot sa perception at interpretation ng publiko. Minsan ang simpleng friendly moment o professional interaction ng dalawang artista ay nagiging malalim na haka-haka dahil sa excitement ng fans. Normal ito sa entertainment world, lalo na kung sikat at may strong following ang dalawang personalities.
Sa kabuuan, ang balita ay nagpapakita lang kung gaano kalakas ang influence ng Kim Pao tandem sa audience. Sa bawat update, kahit maliit man o malaki, nagiging malaking usapan dahil sa curiosity, kilik factor at emotional investment ng fans. Pero sa huli, mahalaga pa rin ang pagrespeto sa privacy nila bilang mga artista at hayaan silang mag-share ng mga moments na gusto nilang ipakita sa publiko. Kung tutuusin, ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na sinusubaybayan ng marami ang kanilang mga galaw. Dahil may halo itong entertainment, intrigue, at natural na interest sa mga personalidad na nagbibigay ng saya sa screen at sa balita. May ilang dagdag na anggulo pa na pwedeng tingnan sa balitang Kim Pao nag-sweet escape sa New York, tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino sa New York City. Una, sa perspective ng career, kapag ang mga artista ay nakakapag-travel o nakakapagpahinga sa gitna ng mga proyekto, madalas itong nakakatulong sa kanilang performance. Ang break mula sa busy na taping schedules, interviews at public appearances ay nakakapag-reset ng energy. Kaya kung totoong sweet escape nga ito, pwedeng makita rin ito bilang paraan para mag-recharge at bumalik na mas inspired sa trabaho. Pangalawa, malaking factor din ang public interest sa kanilang tandem. Sa showbiz, kapag may dalawang personalidad na may chemistry on-screen, off-screen, natural na lumalaki ang fandom at mas nagiging sensitive ang bawat galaw nila sa mata ng publiko. Kaya kahit simpleng travel moments lang, nagiging headline-worthy at pinag-uusapan agad online. Pangatlo, may epekto rin ito sa branding nila bilang individual stars at bilang possible love team o tandem. Sa industriya ng entertainment, ang perception ng fans ay may malaking ambag sa kung paano sila ini-engage ng projects, endorsements, at future collaborations. Kaya ang ganitong klase ng balita, kahit hindi direktang tungkol sa trabaho, ay may indirect impact pa rin sa kanilang public image. Pang-apat, interesting din ang cultural angle ng New York bilang destination. Kapag celebrities na Pilipino ang nakikita o ina-associate sa international locations, nagkakaroon ng sense of global reach, parang world stage vibe. Nakakadagdag ito sa appeal nila bilang artists na hindi lang local, kundi may international presence din sa perception ng audience. Sa kabuuan, ang dagdag na masasabing insight dito ay hindi lang ito simpleng sweet escape story. Isa rin itong halimbawa kung paano gumagana ang celebrity culture, kung saan ang personal moments, real man o perceived, ay nagiging bahagi ng mas malaking narrative na sinusubaybayan ng fans, media, at entertainment industry.